nasa Malacanang na ang bola sa pagpasa ng panukalang pondo para sa taong 2026. Matapos na ratipikahan ng Senado at Kamara ang 6.793 trillion pesos na General Appropriations Bill para sa susunod na taon. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. I move that we ratify the said conference committee report. All those in favor of the conference committee report say aye. Aye. All those against say nay. Mr. Speaker, The ayes have it. The said conference committee report is ratified. I move that we approve and ratify the conference committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058. I so move. Any objection? Chair is none. The conference committee report on the disagreeing votes on House Bill 4058 is hereby approved and ratified. Aprobado at naratipikahan na ng Kongreso ang 6.793 trillion pesos na General Appropriations Bill o panukalang pondo para sa fiscal year 2026. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang napasang proposed budget ng Senado at Kamara ay isa ng enrolled bill na handa ng mapirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Senado, pinakamalaking alokasyon dito ay sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. These highlights illustrate our commitment to strengthening the services that carry the most significant impact on the daily lives of our fellow Filipinos. Better education for our children, adequate health care for those in need, and long-term food security for our communities. Pero kahit nakalusot na sa dalawang kapulungan, may mga bumoto ng no mula sa Kamara. Si Representative Leandro Leviste, ihihirit sana ang pagtaas ng pondo ng House of Representatives. Unexplained increase sa House budget ng 18.58B na malaking bahagi nito ay napupunta sa MOOE. Ikinalulungkot ko po na pareho sa mga pagkakataon na magsalita ngayong araw ay hindi pinagbigyan dahil kung hindi yung po nakita, wala pang kalahating minuto, nagbukas ang deliberations. No din ang boto ni Representative Laila de Lima dahil naman raw sa unprogrammed funds. Meron ding mga nag-no sa Senado. Ito ay sina Senator Robin Padilla at Senator Rodante Marcoleta. Mr. President, my no vote is anchored on concrete audit findings, fiscal patterns and policy distortions surrounding various financial assistance programs or ayudas. The Bicameral Conference Committee deliberations, tila bumalik sa dating forma ang mga alokasyon na maingat nating binantayan. May mga senador din na nag-yes pero may reservations. Si Senator J.V. Ejercito sinabing hindi na sana tinaasan ang pondo ng MAIFIP o ang medical assistance na ginagamitan ng guarantee letters. Hindi wag lang sana ganun kalaki, no? Kung nasunod sana yung Senate version, hindi naman sinasabi nating tanggalin totally. Sabi ko nga nakakatulong din siya, no? Lalo na sa mga instant, mas mabilis habang yung Universal Healthcare Law ay inaantay. May reservations din si Senator Ping Lacson na dahil rin sa MAIFIP at AIX. Gayon din si Senator Loren Legarda at Senator Risa Hontiveros na dahil naman sa PhilHealth. Pero pagtitiyak ng mga mambabatas, may safeguards at hindi magagamit sa korupsyon ang pondo para sa susunod na taon, lalo na at may oversight committee na tututok sa implementasyon ng budget. Every now and then, dapat merong meeting oversight ng Committee on Finance. So, paano ginagastos, lalo na yung may mga controversial issues. Bawal na rin ang politiko sa pamimigay ng ayuda dahil may anti-EPAL provision sa panukalang pondo. Ibig sabihin, bawal mangialam ang mga politiko sa pamimigay ng anumang klaseng ayuda. In-apply natin yun sa lahat ng cash aid, lahat ng mga ayuda programs ng gobyerno na hindi pwedeng gamitin ng politiko for their own political patronage. Malaking safeguard yan na nailagay sa general provision. So, ibig sabihin, lahat ng programa ng gobyerno sakop nito. No? Para naman sa unprogrammed funds, ayon kay Gatchalian, naayos na ito at wala ng lump sum.
Hindi na siya prone to corruption. That's 101%. No, kasi tinanggal namin sa GIPDO. That's 80 billion in lump sum fund na tinanggal natin. So ang natitira nila doon, targeted expense. So yung targeted expense for AFP modernization, for DTI's cars and race program, meron din doon yung foreign assisted project. So lahat ito may pupuntahan. Agad namang ipapadala ang kopya ng GAB sa Malacanang para mapirmahan ng Pangulo. Kumpiyansa ang dalawang kapulungan na walang mavivito ang Pangulo sa budget. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.